Tulad ng pananaw ng ilang mga mambabatas, tutol din si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ni Secretary Galvez, binigyang diin ito na kapag nagkakaisa ang mga Pilipino, mayroong kapayapaan, pag-unlad at kasaganaan. Subalit kung watak-watak-anya ang mga mamamayan ay mahina, walang pag-unlad at walang kaayusan ang isang bayan. Nanawagan din si Secretary Galvez na iwaksi ang anumang mga hakbang na nagsusulong ng destabilisasyon laban sa bayan na layong ihiwalay ang Mindanao. Muling umapela ang opisyal na bilang mga Pilipino, dapat anyang patuloy nating suportahan ang Marcos administration sa pagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod ng bayan. Ayon pa kay Secretary Galvez, hindi na maaaring bumalik pang muli ang bansa mula sa pasimulang mga hakbang upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Samantala, nanawagan din si dating Senador Gringo Honasan kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkasundo na at maging mahinahon alang-alang sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Sa isang video message, umapela ang dating senador sa dalawa at nakiusap na magkaroon ng isang executive meeting kasama sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ex-President Joseph Erap Estrada. Dito anya pag-uusapan ng apat na Pangulo kung ano ang kanilang mga plano at kung papaano susolusyonan ang problema ng Pilipinas. I raise my voice to call for sobriety and calm between our two great leaders, President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Duterte. We respectfully and humbly appeal to President Marcos Jr. to extend the hand of unity to former President Duterte at isama na po natin ang mga dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Erap Estrada. Four great leaders in one room, our most senior statesmen, away from the prying eyes of the media. A personal meeting among four concerned Filipinos, all wanting nothing but what is best for the country. Napakaganda po nitong larawan na papawi sa pangamba at mabibigay ng inspirasyon sa ating mamamayan. Umaasa naman si Onasa na mabibigyang katuparan ang kanyang panawagan upang mapanatili ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.